Hi and welcome to Teacher Med's channel. Sa video na to, mag-focus naman tayo sa Cramer's Rule. So, hindi po ito yung Team Kramer ha. Ang Cramer's Rule po ay unang inintroduce ni Gabriel Cramer. Kaya tinawag na Cramer's Rule. Ang Cramer's Rule po ay another way sa pag-solve ng system of linear. So, maganda po ito lalo na pag mga 3x3. So, pwede natin gamitin yung Cramer's Rule. Sa Cramer's Rule, ginagamitan lang natin ng determinants. Okay? For example, kunin natin yung value ng x. Kailangan, kunin muna natin yung determinants ng equation. Tapos, determinant naman ng x. So, determinant ng x divided by determinant ng equation. Ganun din sa y and z. So, pag 4x4, meron kayo 4x4 equation for equations for unknown. So, mag-add lang kayo another variable, tapos determinants ng variable divided by determinants ng equation. So, pare-pareho divide sila ng determinants. Okay? So, mag-example tayo para mas lalong maintindihan. So, meron tayo ito. 3 equation, 3 unknown. Hanapin natin ang value ng x, y, and z. So, sa paghanap ng value ng x, kailangan natin ng determinant ng x, determinant ng equation. Ganun din sa y. Determinants of d sub y divided by determinants. Tapos, z, d sub z divided by determinant naman. Okay? So, kunin muna natin yung d. So, sa pagkuha ng determinants, kailangan gagawa tayo ng matrix. Okay? So, sa paggawa ng matrix, kinukuha lang natin yung coefficient ng variable. 6, negative 6, 6, negative 9, 1, 1, 1, 6, negative 3. Okay, so itong sa right side, mamaya pa natin yung gagamitin. So, ito muna yung mga sa equations muna. Yan. T is equals to. So, mayroon dalawang method sa pagkuha ng determinants. Ang una is ganito. Kinukuha natin ang first number na to sa row 1, column 1. So, 6. Tapos, gagawa tayo ng another matrix na 2x2 na lang. Hindi natin to isasama yung sa row 1, sa column 1, pati row 1. Okay? So, ang kukunin lang natin sa matrix is itong 2x2. So, yung natitira lang is 1, 1, 6, negative 3. Okay? So, isulat natin dito, 1, 1, 6, negative 3. Yan. Okay? Sunod naman, yung sa susunod, sa next column naman. So, itong negative 6. So, pinukuha natin itong value na to, negative 6. Tapos, dito po, dapat plus, minus, plus, minus. Okay? So, meron na tayong plus dito. Ang sunod ay minus. Yan. Pasok natin sa loob ng parenthesis kasi meron pang negative 6. Yan. So, gagawa na naman tayo ng matrix. Hindi natin isasali yung row 1 pati column 2. Kasi yung kasi ang katapat ng negative 6, diba? So, hindi natin to isasali yung row 1 pati column 2. Ang meron na lang tayo natitira na matrix is negative 9, 1, 1, negative 3. Sulat natin dito negative 9, 1, 1, negative 3. Okay? Muna natin yung line. Yan. Sa last number naman, dito naman. Okay, so plus na. Kasi, plus, minus, plus, minus, plus, minus. Ganun po yan. Plus 6. Di natin isasama yung row 1 pati column 3.
Okay? Meron lang tayong negative 9, 1, 1, 6. Yan. T is equals to. Ngayon, pwede na natin gamitin yung, meron, diba, ganito yung ginagawa natin sa determinants. Ito, minus, ito. So, i-multiply natin yung 1 times negative 3 minus 6 times 1. Okay? 6. Ito man yan, 6. Tapos, try natin sa parenthesis para hindi tayo malito. So, 1 times negative 3 is negative 3. Tapos naman, 6 times 1, minus man dapat nila, 6 times 1, 6. Okay? Ito, pwede natin gawin plus 6. Parenthesis ulit. Negative 9 times negative 3, positive 27. Okay? 1 times 1 is 1, so minus 1. Plus, ito naman, 6. Lagay natin sa parenthesis. Negative 9 times 6, negative 54. Okay? Minus, 1 times 1 is 1, so minus 1. So, ang total po nito lahat ay negative 228. Yan. So, meron na tayong D or yung determinants. So, another way ng pag-solve is ganito. Lagay natin ulit yung matrix. Yan. Okay? Pwede natin idiretso. Example, yung paganyan minus ng paganyan. So, ganito. 6 times 1 times negative 3. Pilitan natin ang kulay. First, ito. Multiply natin yan. Yan. Okay. 6 times 1 times negative 3 is negative 18. Yan. Plus, ito naman yung multiply natin. Negative 6 times 1 times negative 1. Plus, so minus man yun, nagiging minus 6. Okay? Tapos, ito naman. Yan. So, negative 9 times 6 times 6 is negative 324. Okay? Yan. So, lahat ng mga paganyan. Okay? Lahat ng mga pababa. Tapos, pataas naman. Ganyan. Minus, di ba? Minus, yung first is ito. 1 times 1 times 6 is 6. Yan. Tapos, ito naman. 6 times 1 times 6 plus 36. Okay? Tapos, ito naman. Negative 9 times negative 6 times negative 3 is negative 9 times negative 6 times negative 3 minus 162. Yan. This equals to negative 18 minus 6 minus 324 minus, parenthesis ng 6 plus 36 minus 162 is equal to
negative 228. Okay, so pareho sila. Ibang way lang yung ginamit natin. Ito, parang finactor out natin. Tapos ito, diretso naman. Okay? So, meron na tayong D. D is equals to negative 228. Okay. So, solve naman tayo ng D sub x. Ngayon, kunin naman natin yung D sub x. So, determinant sa x. Okay? Gagawa rin po tayo ng matrix. Okay? Pero, hindi natin isasama yung mga coefficient ng x. Pinapalitan natin siya yung mga value ng nasa right side. Okay? So, ang isama lang natin is yung mga coefficient ng y and z. Tapos, yung coefficient ng x, papalitan natin sa value ng nasa right side. Okay? Therefore, ito, 0, negative 2, 16. Okay? So, dito naman, negative 6, 1, 6, kasi value ng y. So, isama natin. I mean, coefficient ng y. Tapos, coefficient naman ng z. Dito, 6, 1, negative 3. Yan. Ang kukunin natin ay d sub x. Okay? Simulan natin. Lagyan natin sa parenthesis. 0, palitan natin ng kulay muna. 0 times 1 times negative 3. So, 0. Dito naman. Negative 6 times 1 times 16. Negative 96. Okay? Dito naman. Negative 2 times 6 times 6. Ayusin natin. Yan. Negative 2 times 6 times 6. So, minus 72. Okay? Minus. Dito naman. Yung pababa, pataas naman. 16 times 1 times 6, 96. Okay? Tapos, dito naman, negative 2 times negative 6 times negative 3 minus 36. Tapos dito naman, 0 times 1 times 6. So, 0. Tama na. Yan. So, plus 0. Okay? Therefore, ang answer ng d sub x is negative 228. Okay? So, pwede natin kunin yung value ng x. Pero mamaya na lang, isulat muna natin dito. Sabay na natin ang pagkuha nila. Negative d sub x negative 228. Okay? So, kunin muna natin yung d sub y pati d sub z. Okay? Tapos, isolve natin yung x, y, and z. Ngayon, isolve naman natin yung d sub y. Sa d sub y, same pa rin sa ginawa natin sa d sub x, gagawa rin tayo ng matrix. Pero, hindi natin isasama yung coefficient ng y. Okay? So, papalitan natin yung mga nasa right side. Pero, yung coefficient ng x, pati coefficient ng z, same pa rin. 6, negative 9, 1. Tapos dito, nagiging 0, negative 2,
16. Dito 6, 1, negative 3. Okay? Ang kukunin natin is d sub y. So, pag ganyan muna, pababa, 6 times negative 2 times negative 3, positive 36. Green. Yan. Tapos, pag ganyan naman, negative 9 times 16 times 6. So, negative 9 times 16 times 6. Negative 864. Okay? So, yung isa naman, dito, 0 times 1 times 1. So, plus 0. Yan. Minus. Tapos, yung pataas naman. So, 1 times negative 2 times 6 is negative 12. Okay? Tapos, dito naman, 6 times 1 times 16 plus 96. Okay? So, yung isa naman, negative 9 times 0 times negative 3. So, 0 plus 0. Yan. Therefore, ang d sub y is negative 36 minus 864 minus 26. Negative 12 plus 96. Negative 912. Yan. So, d sub y natin is negative 912. Okay. dz naman, same pa rin, gagawa pa rin tayo ng matrix. Okay? Tapos, yung coefficient ng mga z, papalitan lang natin ng mga value nung nasa right side. So, ang coefficient ng x and y, same pa rin. Negative 6. 1, 6. Dito, 0, negative 2, 16. Yan. d sub z equals to, so first pababa, 6 times 1 times 16, positive 96. Okay? Tapos, negative 6 times negative 2 times 1, positive 12. Okay? Tapos, yung isa naman, negative 9 times 6 times 0, so plus 0. Yan. Tapos, pataas naman. 1 times 1 times 0, 0. Tapos, ganyan naman. 6 times negative 2 times 6, o minus 72. Okay? Tapos, ito naman, negative 9 times negative 6 times 16 plus 864. Therefore, ang d sub z, is negative
684. Okay, so meron na tayong value ng d sub z. Negative 684. Yan. Ngayon, pwede na natin kunin ang value ng x, y, and z. So, sa x, ang d sub x is negative 228. Tapos, ang d is negative 228 din. Therefore, ang value ng x is 1. Sa y naman, negative 912 divided by negative 228. So, negative 912 divided by negative 228, 4. Okay. Sa z naman, negative 684. Okay. Divided by negative 228. Ang answer ay 3. Okay. So, ang answer ng x is 1, ang answer ng y is 4, ang answer naman ng z is 3. Okay? So, yun po ang Cramer's rule. So, dapat, alam lang natin paano gumamit ng determinants. So, yun lang po. Bye now!